Naging matapang si Punggay sa pakikipagkita kay Rocky Boy. Lalong naakit si Rocky Boy sa sexy angel outfit ni Punggay. Ngunit sa simula pa lamang ay naging mapanakit na ito. Hindi naman pumayag si Punggay. Nagwala ito at lumaban. Lalong nag-init si Rocky Boy. Samantala, nagmamadaling bumaba ng hagdanan si Divina. Sumigaw ito. Si Tanggol nasa itaas, akyatin nyo. Naghanda ang mga tauhan ni Brando. Sa kwarto ay sumisigaw naman si Punggay. Humihingi ito ng tulong. Kaagad na binuksan ni Tanggol ang pintuan. Nakita nito ang ginagawa ni Rocky Boy kay Punggay. Nakatikim agad ng hagupit si Rocky Boy. Lumaban ito, ngunit wala siyang nagawa sa lakas ni Tanggol. Nagmamadali namang umakyat sina Divina. Nang makalabas ng kwarto si Punggay ay pinagbabaril nito ang mga security ni Rocky Boy. Lumabas si Punggay sa may bintana. Napatingin ito sa may baba ng hotel. Hindi naman tinigilan ni Tanggol si Rocky Boy. Nang sandaling iyon ay walang choice si Punggay kundi ang tumalon na lamang. Bumagsak ito sa bubong ng jeep. Patuloy ang pakikipagbarilan nito sa mga security. Bugbog sarado naman si Rocky Boy sa kamay ni Tanggol. Kaagad na umalis doon si Tanggol. Habang sakay ito ng kanyang motor ay nakipaglaban pa rin ito sa mga tauhan ni Brando. Sa muling pagtalon ni Punggay ay nakita ito ni Tanggol. Kaagad niya itong pinasakay. Umalis ang dalawa sa lugar na iyon. Napapangiti naman si Tanggol sa nangyari dahil siguradong magwawala si Divina sa ginawa nito kay Rocky Boy. Samantala sa pagbalik ni Marites sa kanilang bahay sa San Dimas ay binalot ito ng kalungkutan. Nagtanong naman si Rigor na bakit ito nalulungkot. Gayong nakauwi na ito. Bumalik sa alaala ni Marites ang mga malulungkot na nangyari sa bahay na iyon. Ang mapapait na naging karanasan niya at ng kanyang mga anak. Sinabi ni Marites na naging impyerno ang kanilang bahay dahil kay Rigor. Sa kabilang banda, sa panunungkulan ng mga girero ay nagsimula na ang kanilang pandarambong. Binabawasan ng mga ito ang budget para sa mga relief pack. Nakita ni Natindeng at ng mga kasamahan nito ang bulok na sistema ng pamamalakad ng mga girero. Samantala dahil wala ng pinagkakakitaan sina Enteng ay bumalik ang mga ito sa masasamang gawain. Pinuntahan naman ni Ramon ang dati niyang business partner. Humingi ito ng tulong ngunit hindi siya pinagbigyan. Naging mainit si Ramon. Kinuha nito ang baril at itinutok sa kanyang business partner. Galit na sinabi ni Ramon, "Walang magpapabagsak sa mga Montenegro habang nabubuhay ako. Hanggang sa muli mga buhay at salamat po."